Hi guys, welcome back again to my channel. It's been a week since yung huling last na na-upload kong video. And ngayon, since tinest out ko yung mga na-discuss ko nung first video dito sa channel ko na to, um, siguro ang magiging content ko for today is ano lang, uh, i-review ko lang yung mga nilagyan natin dito for the past couple of weeks, no? So, nga po pala, no, tomorrow, we have, me and my friends, napag-usapan namin na why not we try to do a bike review. Ayan. So, syempre, pag motor vlogging, nandyan yung food, nandyan yung adventure, yung paghahanap ng mga Instagrammable places, and most of all, yung pag-review. It's either equipments man yan, gears, or yung motor mismo. So, napag-isipan namin na tomorrow, which is Wednesday, magba-bike review kami. So, we're gonna go to Imus sa Anabu. And guess what? Nagpaalam kasi ako doon sa dealer na yon para ma-review yung dream bike ko. And sa masaya ako kasi piniyagan kami na mag-review and ma-test drive yung motor na yung dream bike ko. So, ano ba itong motor na to? Ito yung Harley Davidson. So, meron silang available doon, no, na which is ano ko rin, gusto ko rin ma-testing. Yung kanilang Softail Slim. Ayan. So, tomorrow, yun, i-video natin yan, ko-content natin yan from bike reviews, then ikot-ikot natin yung yung dealer nila, o ano bang meron doon sa loob nila. I mean, yung mga products, hindi lang yung motor. Syempre, may mga clothing din yan and everything. Para makita nyo rin. And I know for sure na marami na rin nagbablog dun sa location na yon, sa dealer na yon. But, okay lang yan. Kasi, dream bike ko yun eh. So, tomorrow, mga siguro after lunch, tatlo lang kami. Dadalhin ko yung cruiser ko. Dadalhin ng mga kaibigan ko siguro, click. After lunch, mga 1 p.m. Yan. So, nag-message na naman ako sa marketing manager nila. Shout out kay Ma'am Luis. Si Ma'am Luis yung kanilang marketing manager. And she's very, very friendly and very approachable. So, na-meet ko na siya. Actually, na-meet ko na siya last time, no? I think that was back 2019 or 2020 nung nagche-check out ako ng mga motor doon. And then, ang nakita ko lang doon yung mga super low, Iron 883, breakout, yan. Anyways, ngayon, is i-review naman natin yung mga nilagay natin dito, yung mga upgrades natin. So, unang-una dyan is yung ating tires. Okay? Yung tires na to ay Corsa Cross S. Ayan. 90 by 80 by 14 and 100 by 80 14. So, bago ako nag-decide na lagyan ko tong mga to ng Cross S. Actually yung story nito kasi, naghahanap talaga ako ng gulong na pwede sa kahit anong road condition. Kasi gala tayo eh. And kadalasan dito sa Cavite, Batangas, hindi mo maiwasan na may mga rough road, lubak, meron pang daan na maputik at daan na mabato na parang iba yung bato niya eh. Yung sinasabi ng iba, parang granite daw yung bato. Parang ganun, ewan ko lang. But yun nga, naghahanap nga ako ng gulong na kayang i-handle ang any kind na road condition. So, nag-research ako
And nakita ko sa TikTok, ito, pakita ko sa inyo. Yan. Na ito daw ay maganda for uh, any kinds of situation gaya ng mga city driving o kaya pwede rin sa off-road gaming, ganyan. So kaya daw niya i-handle. Ngayon, may nakita naman akong mga reviews and one of them is like positive and negative. Yung mga positive, unahin ko muna positive, no? Yung mga positive is legit siya, no? Na kaya niyang i-handle yung mga gravel, yung mga putik, and kaya din niyang i-handle yung mga river crossing pa nga actually, may nakita ko eh. But meron din mga negative reviews and isa na doon is yung sabi nila madulas daw pagdating sa pag may tubig yung daan, ganyan. And then pinaka-negative daw doon is yung fuel consumption. Mataas daw. Kasi nakikita ko, kaya ang taas ng fuel consumption nila, parang wina 110 ata nila yung likod, as in pinapalaki nila. So, siguro may kinalaman din naman talaga yung laki ng gulong sa fuel. Kasi nga, parang mabigat ata. Ewan ko, kayo. Comment down below sa comment section kung ano ba talaga yung reason kung bakit pag malaki yung gulong, di ba? Tama ba kung tumataas talaga yung fuel consumption? So, pero ako naman, makikita nyo dito ulit, ayan, na tinest drive ko siya nung unang kabit. No? Tinest ko siya and makikita nyo in any kind of situation, gaya na to, yan, maputik, hindi talaga siya madulas. And kapit na kapit siya. Kahit dumaan ka sa putik o kaya sa tubig. Ganyan. And nung last time, bago tayo mag-start ng channel natin, nung pumunta kami ng Kalatagan, nakita ko na kaya niyang i-handle yung any kinds of situation doon. Especially nung umulan. No? So, yung sinasabi nila na basa yung daan, madulas siya. For me, hindi naman nangyari sa akin yun. I don't know kung ano nangyari sa kanila, kung bakit nangyari yun. Pero sa mga kurbada, na-handle naman niya ng maayos. Especially yung may basa, yung may tubig, may ano, kaya niya. And nagamit ko na siya ng, kailan ko ba ito inano? Magwa 1 month ko na siyang ginagamit. From day 1, talagang araw-araw ko siyang ginagamit. And mapapansin ko, dito sa kanyang thickness ng thread, ay makapal talaga. As in, hindi siya mabilis maubos. No? Actually, araw-araw nga akong lumalayo eh. And ito papakita ko sa inyo yung, dito na lang. Pakita ko sa inyo to. Ayan. So makikita nyo, dumaan ako sa lubak-lubak din. Ito yung shortcut na papuntang Kalamba, galing Tagaytay. Ayan. So, iba-ibang condition ng road condition situation yung inikutan ko. And hanggang ngayon, kapal pa rin siya. So, ang masasabi ko dito sa Corsa S, Cross S, legit and very reliable. High quality. So, yung advertisements, hindi yung kasinungalingan. Totoo talaga. May picture pa nga sila, ito, na yung pagdating sa wet, sa dry, sa road, ayan. So, honest ano siya talaga, rate. Yan. Ngayon, yun na yung tires natin. Maganda siya. So, sa mga ka-riders natin dyan na naka-click or kahit ano, na nagla-long ride, dumadaan sa kahit anong daanan, yan. Ito talaga mare-recommend ko sa inyo. Corsa Cross S, number 1. Ngayon, nagpalit din pala tayo ng
like magto 2 weeks na, nagpalit tayo ng panggilid. Nag-upgrade tayo. Hindi ako nag-fully set or whatever they call it. Ang ginawa ko, nagpalit lang ako ng tawag nito, center spring, clutch spring, at saka balls. Ayan. Yung center spring natin, 1,200 RPM. Yung clutch spring natin ay 1,000 RPM. And yung bola natin is 13 grams and 15 grams. So, ni-research ko din yon. Sabi ng marami na sa timbang ko na 90, bumaba na ako 94. From 97, bumaba na ako ng 94. Basta 80 pataas, 80 kilos pataas. Okay daw ang 13 and 15. Ngayon, napansin ko naman na pangduluhan lang talaga siya. Kulang siya sa parang arangkada niya. So, magpapalit ulit ako. Kung may suggestion kayo pagdating sa grams, please palagay sa comment section para may knowledge din ako. Kasi wala talaga akong alam dyan Ang sabi ng marami is ikaw mismo makakaalam. So trial and error yan. Pero kayo, kung may alam naman kayo, why not, di ba? I'm so happy na na may suggestion kayo. Lagay yun lang dyan. So yun. Then nagpalit nga pala tayo ng langis. Yung oil na gamit natin ngayon dito is yung RS8 na Ultra. Ba yan? Color gold Pakita ko na lang dito. Yan. So yan yung itsura niya. And mapapansin ko is, sabi ng marami kasi, hindi daw maganda yung RS8. Brand lang naman daw yan. Pero ako, nung ginagamit ko siya, tapos umikot pa ako ng Taal ng gabi na yun with my friends. Maganda siya, smooth siya. So, masasabi ko na quality rin siya. So kayo, kung gusto nyo subukan nyo. Maganda naman siya talaga. Then, tayo ng coolant. Nagdagdag lang tayo ng extra sa coolant. Kasi, nung huli kong check, na pala siya? Low na. So, iwas aberya. Naglagay tayo ng Eco. Yun yung brand, Eco. Eco na coolant. Yan. So, yun yung mga napalitan natin, na upgrade natin. And nagbabalak din ulit ako mag-upgrade when it comes to braking system, no? Okay naman yung ating yung Racing Boy, no? Maganda yung na nakita ko to kay katropa, si Trupa, si Motodeck. So nanonood ako idol ko talaga siya. Nanonood ako ng kanyang mga vlog and meron doon na nag-endurance siya and siya favorite niya talaga yung RCB. So doon ko nakita na maganda pala yung RCB. Sige, subukan natin. Ayan. So nung sinubukan ko siya, legit. Maganda yung kanyang braking power. Hindi siya naglolos. Pero napansin ko yung master cylinder nito or yung medyo nakukulangan ako. Okay naman may brake fluid pa pero nakukulangan ako sa piga. Ngayon, nirecommend ng mga friends ko na why not palitan ng RCB din kasi maganda rin naman daw yung master cylinder or ano ba tawag doon? Yon, ng RCB. Then, yung stock kasi niya na na brake hose or brake line or whatever call it, parang sabi nila na maganda rin daw yung yung parang yung maliit para daw pinong-pino yung bigay nung brake fluid. Kayo kung sa tingin nyo maganda yon or tama yon, comment niyo lang. So well, yun lang. Then yung last one pala is yung ating auxiliary lights. So maganda yung auxiliary lights natin na nakuha natin sa TikTok.
Ang brand ng auxiliary lights ay Firefly. Tama ba? Tama, Firefly. So, nung dinaan ko siya sa Agoncillo, Batangas, papuntang Tagaytay, yun sa baba. Madilim doon, walang kailaw-ilaw. Like, ano na yun, 11 na ng gabi. So, nung stock pa lang siya, dati dumadaan na talaga ako na ng gabi rin. Nakakatakot, no, pagka, madilim talaga. Pero nung may Firefly ka na, or may auxiliary light na ako, nakakapag-gain siya ng confidence na kita mo kasi lahat eh. Sayang, hindi ko na videohan, pero next time, pag magna-night ride ulit tayo, papakita ko sa inyo. So, basically, yun lang naman yun. All goods naman siya. So, ulitin ko ulit, no? Sa mga naghahanap ng pang long ride, pang tawag ito, in any kind of road condition na gulong, for me I really recommend Corsa, Cross S. Pagdating sa putikan, pagdating sa gravel, hindi ka talaga nito aanohin. Pero you need to know, guys, na pag ito gamit mo, pag dadaan ka ng bundok na talagang walang concrete, talagang lubak-lubak at saka gravel, I really recommend na kumuha ka or bumili ka ng yung portable na na inflator. Kasi ang logic kasi dito, pag babawasan mo siya ng around kasi to like 28, 26. So kung ito ay ginawa mong 26, ito ginawa mong 24, ganyan, kakapit siya. So masira ba 'yun ng mugs? Hindi. Hindi naman. Ang logic kasi dito, yayakapin nung gulong yung gravel, yung putik para hindi ka ma-slide. And ganoon din naman yung same, I think, principle sa mga nag-off-road gaming na kotse, mga nag-dirt bike, ganun. So, yun lang. And see you all tomorrow sa ating bike review. And don't forget to like and subscribe sa ating video for more videos. Okay. So, thank you very much and I will see you tomorrow. Okay. Bukas, bike review. Dream bike ko, panis. Let's go!